Pero hindi naman natin tinatawaran na tinitignan yung itsura eh. Diba? Ang importante sa atin, ano bang ginawa ng pamilya niyan? Yung flying machine, ilang dekada na yan, sila crack 52. Bali 80s pa yan, eh ano na ngayon? Good day mga ka-EA! So for today's video, nandito tayo ngayon sa loft ni Sir Dennis Palma, also known as loft ni Baet. Dahil nagdadala tayo ng magandang balita. Dahil naalala nyo naman mga ka-EA, yung nakaraan na nakapagpa-polling winner tayo ng 3rd place, kay Sir Dennis galing yun. So nagbigay lang tayo ng magandang balita, nag-update tayo para sabihin na maganda yung nililipad ng ibon. So sana magtuloy-tuloy nga at makasungkit pa ng mga susunod na mga polling achievement yung ibon ni Sir Dennis. So ito yung location mismo ni Sir Dennis sa Breeders' Loft. Ayan, pakaraming ibon dahil nakasalang. Siguro yung mga nakalagay dyan mga special. Although alam ko lahat to special yung mga ibon na to kasi wala naman ng tulak kabigin sa mga ibon ni Sir Dennis. So napadaan tayo dito. Pumasyal tayo at makikipagkwentuhan tayo kay Sir Dennis Palma. Ayan. Yung mga ibon ni Sir Dennis. Oh. Tsaka yung mga oregano. Ayan na. Siguro laging binabawasan to ni Sir Dennis kasi bubot na naman yung mga kibla ng na oregano. So nandito nga tayo ngayon. Ayun si Sir. Oh. Sir, kamusta po? Hey, good morning mga ka-showbiz, mga ka-EA Love TV. Yes, sir. Good morning po. Morning sir. Ganda nung nilipad ng ibon na galing sa inyo sir. Ay, sino ba naglipad? Ako sir. Ayun pala yung nakita ko nga pala. Oo, sir. Tapos congrats din pala dun sir sa achievement dun sa High Milim kay Sir High Milim sir, di ba? Yung sa Batanes ba yun sir? Hindi. Anak nung Basco Batanes natin, naglabas na naman po ng overall winner. Malayo, pang top 23 ng MMFC Youngbird 2K Youngbird ni si Dan Quiapo. Congrats sa'yo Dan. Ayun. Advance Sabias, kay paring Jimmy Lim at kay paring Eddie Noble na congrats sa magandang palaro. Sumatotal yung nilipad naman ng ibon okay na rin, gawa ng ibig sabihin, biro mo nananalo yung Dugong Bait na anak ni Samurai Jack sa loft ni paring Jimmy, nagmagandang loob yata o paano kwentuhan doon na sinuksukan o si Dan Quiapo na nilipad So ito lang yung loft ni Dan Quiapo sir. Sa kabila lang yun sir, di ba? Kapit bahay mo yan Ayun Iyan lang ayun, nakita mo nyo ba yan mga ka-showbiz sir, iyan lang yung look ni, di ba? Oo nga sir, lapit Buti hindi kayo nagkakadagitan sir Ay, di naman tayo kapalipad dito Ayaw nga pala Sumatotal, ang natin, biro mo, ibig sabihin yung ibon natin na lahi ng mga Basco, yes, sir. Nila Daddy Basco, Mami Basco, kaya pala kahit saan look. Katulad nga yung sinasabi ko, ulitin lang natin. Yung mamaya, bisita ko. Yes, nag-request kasi ako doon sa nagpalabas ng champion ng Calbayo. Last 2023. At tatlo lang po silang pumarte. Wow. Sila pare Rita niyan, nakalimutan ko kasi naglipad. Sila pare Rita, nanalo rin yung parang style na Rizzo. Nung 2021, mga Basco Batanes din, mga anak din ng mga kapatid ng Basco Batanes champion. 1 and 2 hanggang basta lahat ng lap nandun minsan ginagawa pa nilang 8 sa 10. Biro mo ganun kabigat alam ko mababagal ibon ni Bait sumatotal nung matapos yung karera NFC first overall, second overall, mga Dugong Bait, Basco Batanes pa rin po kaya nga minsan sabi ko, diba sir? Yes sir. Maging masaya na tayo sa iba na nanalo. Tama sir. Kanila na pera, kanila na karangalan, pero yung tuwa atin. Tama sir. Diba? Kasi alam mo nakatulong tayo, nakapagbigay tayo materyales Opo. Ganun lang yun. Grabe, ito pala si Daddy Basco, saka yung Takmak 14 ni Sir Dennis, grabe. Sir, bagong pairing na naman na ata to sir, no? Kasi wala pa sa kondisyon si Tak 41, tapos si Mami Basco, kondisyon na kaso. Bakit di natin subukan parehong producer? Oo nga sir, grabe Yung golden pair ng dalawang producer, parehong golden pair yan, kay Daddy Basco at si Mami, golden pair na yan. Kasi taon-taon na yan Yes sir. Diba? Pagka yung isang taon pa lang, ang tawag yung proven. Pag 2 taon na nagbibigay na consecutive, producer na. Okay. Pagka 3 years consecutive, ayan, golden pair na. Paano yun, mga ilang taon na, may 8 taon na. Sobra na pagka golden pair nito sir. Ang pinupunto lang natin, kailangan meron din tayo makatulong. Ibig sabihin, wag lang doon sa loob po, baka ikaw lang magaling, hindi yung pair mo. Dapat, may share mo rin yung ibon para sa iba, para makita kung
yung ibon ba magaling o yung nag-aalaga ang magaling? May punto naman, sir. May itlog po sila ngayon, sir. Ay, parang ano nga, problema, parang may similya eh. Nako po. Problema, ito si Tac 41. Sir, Oh. ito. Di ba anak niya yung 6 overall ko nitong lately ng MMFC? Oo nga, Anak niya sir. rin yung Basco ng 2018. Anak niya rin yung mga pakalbayog at saka yung naglabas ng 2 overall. Yun. Anak niya rin si Tac 15 na naglabas ng overall. Huwag na natin yung mga nakakaya naman Haba, baka maging 1 hour itong vlog ko, sir, pagka kwento mo lahat, maganda nga talaga. Ayawitig na, no? Sana all. Ang pinakamaganda sa lahat. Hindi, sa kulay lang. Sa kulay lang. Hindi, golden din to, sir, eh. Hindi lang ba sa golden eh. Biro mo anak siya mismo ni Solo Balen. Nasolo niya lang MMFC. Wow. Noong panahon na yun, biro mo, siya lang nagpa-uwi. Tapos halos lang kung lahat ng club, wala. Siya lang ang umuwi. Knock-clock. Solo lahat, knockout. Galing. Yung tatay, Golden Mac. First overall lang. Di ba nakakahiya, no? Hindi. A few moments later. Ito na mga ka-EA, bali ito yung isa sa mga imported na ibon na hindi makikita basta-basta dito sa Pilipinas, no? So si Sir Dennis, meron pala siyang gantong klaseng ibon na linyada. Anong ibon niya, sir? Anong linyada, sir? Hindi naman sa akin galing yan. Galing ni paring Jimmy yan eh. Kay Sir Ethel Merlin. Ethel Merlin. At balita ko, sir, etong hawak ni Sir Dennis, ito yung inanak. Tama po ba, sir? Anak na mamahaling Ethel Merlin. Tignan mo naman. Grabe, Natutuwa po ako kasi flying machine yun eh, cross Ethel Merlin ni paring Jimmy, kapalit ng kapatid ng Basco Batanes. Binigyan po natin uli kasi maganda yung ano sa kanila eh, nilalabas sa mga Basco ko eh. Then yung Paris na Basco ko rin, kaso Mota cross Oscar different cross Mickey Mouse yun. Kaya nagmukhang mga Tagalog online. Oo nga, sir. No? Pero hindi naman natin tinatawaran o tinitignan yung itsura eh. Diba? Ang importante sa atin, ano bang ginawa ng pamilya niyan? Yung flying machine, ilang dekada na yan, sila Crack 52. Bali 80s pa yan, ano na ngayon, 2020 na. Tama. Di palagay yung 40 to 50 years na, 5 dekada na po. Yung ating pong mga Crack 52 po dito sa flying machine, maganda po na idudulot. Kaso ako nga po, sabi ko nga po, nahahalo pa ng Ethel Merlin. Susubukan po natin yung mga ganitong itsura. Grabe Ganda pala itsura ng ibon ni sir May next meet yan, sir? Wala. Lagi isang pa isa-isa kasi medyo matanda na si Basco natin. Saka pangalawa, sabi ko nga, pero nagyaya pa siya, di ba? Bakit ako, may bro na isa. Kasi iba yung ilakay, mukhang pinayayahan mo. Kaya pinayaya po natin yung gawa nga po ng naglayas yung yaya nung ano. Hindi, tinayuan po. Susunod, abangan niyo po sa topic ni EA o kaya sa topic ko na itakal natin bakit po ba yung ibon natin ang ganda-ganda ng kondisyon biglang tatayo, no? Yung paglilimlim po, siyempre sayang po yung panahon. Alam nga, ibabato nyo po, sayang po, may buhay po yun, may similya. Si paring Jimmy po nagturo sa akin, pagpahalagaan po natin ang bawat buhay ng ibon o ng lahat ng nilalang, lalo kasi master breeder yun, sir eh. Oo nga po, sir. Kailangan ipakita mo na yung pagpapahalaga para papasok ninyong panalo. Ayun. So, abangan nyo sa susunod na content ni Sir Dennis sa Dennis Palma sa YouTube channel. Yung kung bakit nga ba tumatayo yung mga breeder pag tuwing nag-breed na. Minsan nagkakaroon ng ganong instances, sir, no? Baka alam nila. I-share nyo naman po sa amin, mga kasubis, mga ka-EA log. Ayan. So, dito na natin tatapusin tong video na to. And stockbird ba to, sir? Or ano? Gagawin kong breeder to. Ayan, stockbird. So, iyan mga lapatids. Keep safe. God bless. Salamat, sir, sa oras nyo po.